Ipinakandado ng Bureau of Customs ang 3 bodega sa Bulacan na naging Pinakandado daw ng Bureau of Customs. kumano ng mahigit kalahating bilyong pisong halaga ng bigas. 3 buwan na raw nakaimbak ang ilang bigas na kung ibinente, makakapagpababa umano ng presyo ayon sa isang kongresista. Modus din umano ng bodega na iribag ang mga bigas para palabasing lokal. Nakatutok si June Veneracion. Sa harap ng sumisipang presyo at kakulangan ng supply, 3 bodega ng bigas sa Bulacan ang pinasok at ininspeksyon ng Bureau of Customs kasama ang mga lider ng Kongreso. Higit 200,000 sako ng bigas na nagkakahalaga ng kalahating bilyong piso ang nakita sa mga bodega. You have to check also kung yung mga importations pa nila tama. May nag-hoard ba? Meron bang nag-smuggle? Initially po, ang natanggap po kasi natin informasyon ay meron pong mga smuggled na bigas na nandito po ngayon sa Intercity. May mga sako ng bigas na 3 buwan nang nasa bodega na ayon sa House Speaker. Oh! Yan na ba ngayon ang Custom Commissioner? Si Kuya halatang may plano. Hindi mo trabaho yan eh. Speaker Romualdez, hindi mo trabaho yan, trabaho ng customs yan. Ang trabaho mo, ipaliwanag mo yung balita na isinangkot ka. Yun ang trabaho mo, ipaliwanag yun. Hindi totoo naman, di ba? Yun ang trabaho mo, Mr. Speaker. Yung ipaliwanag, yung kinasangkutan mo na balita doon sa ibang bansa na di umano ikaw daw ay tumanggap. Di umano ha, allegedly, according to the news ng Japan Times at saka nung isa pang news na isinama ka daw doon sa kaso. Binanggit ka daw doon na di umano ikaw daw tumanggap ng heavy luggage. Yan ang trabaho mo, ipaliwanag yon. Hindi yan ang trabaho mo maging Marokas 2.0. Sige ka mamaya, gawan ka ng sayaw na in the head, jig-jig. Jig-jig. Baka ganunan ka ng sayawan yan. Nakita niyo yung original nun? Yung kay Marian Rivera na jig-jig, ganon? Nakita niyo yun? Ang original nun si Marojas. Gumaganon-ganon siya. Jig-jig. Ngayon, ikaw naman. Grabe ka naman, speaker. Ano mo ginagawa mo dyan? According to Bloomberg and Japan Times. Mistulang hoarding. Kung ibubuhos lang daw ang supply sa merkado, malaking tulong ito para hindi sumipa ang presyo. Kasi alatang tatakbong senador to, no? Si Erwin Tulfo, alam na natin yan, matik yan. Ako, sigurado ako, tatakbong senator yun, si Erwin Tulfo. Kaya nandyan yan, alam natin yan. Pero ito, sigurado ako, tatakbo itong senador. Pero sigurado ako, matatalo rin to. Unless, tanong natin kay Glenn Chong kung paano to mananalo. Diba? Isipin mo, grabe, no? State visit, nandun siya. Sa raid ng customs, nandun siya. Alam mo, mas madalas pa na natin makita to kaysa yung presidente natin, no? Ikaw na ang pumalit na presidente. Mas madalas ka pa namin makita, eh. Di, sa bagay, sabi nga, di ba? Publicity yan, eh. Kailangan. Good or bad publicity is publicity. Diba? Ay, grabe. Pati interview andun siya. Oy, alam mo, Garski, alam ko yung style na yan, eh. Ay? Yung pag ini-interview si Marcos, tas nakadikit lagi si, para sa video kita siya. Kasi may subconscious tayo, eh, pag narinig, si Romualdez, alam mo naman mga Pilipino, yung awareness. Ang binubuhay kasi ngayon, tandaan ninyo, dalawa yan, pagdating sa survey. Okay? Awareness, at saka, yung ikaw ba ay iboboto o hindi. Pagdating sa awareness,
Sa totoo lang, ngayon, si Erwin Tulfo, na, kaya nga ho siya nagna-number 1, kasi awareness eh. Everyone knows Tulfo brand. Okay? Awareness yun. Okay? Darating ang panahon, eventually people will decide. Ikaw ba ay karapat-dapat maging senador? Yan ang tinatawag na kung boboto ka ng tao. Ngayon, ang wino-work out lahat ng mga nagpaplanong maging senador sa 2025, lahat yan ang wino-work out nila awareness. Okay? So lahat yan, magsisimula ng pumapel sa media. Yung pupunta ng palengke, pupunta ng raid ng customs, didikit sa Pangulo, kahit hindi ka naman baka kasi sabihin nung iba, bakit si Senator Bongo, lagi rin nakadikit kay PRRD. Si Senator Bongo, mula noon, alam naman natin, dakilang alalay ni Pangulong Duterte yun. Mayor pa lang siya, kahit nga tingnan mo yung mga picture niya dati. Matatawa ka eh, kasi alam mo yung, di ba may nakikita tayo minsan sa TikTok yung mga bata pa, tapos yung itsura ng picture nila, ganon, tas gagayahin nila pagtanda. Di ba? Si Bongo tsaka si PRRD, hindi nila kayangan gayahin. Kung nung itsura nila nung mayor si Pangulong Duterte, na nakadasa likod si Bongo, pati nung presidente siya, ganon na itsura. Hindi nagbago. Yun yung yun yung sinasabi na hindi na consistent si Senator Bongo. Eto kasi, nakita nyo bang nakadikit kay Marcos to noon? Ang alam ko nakadikit lagi kay Marcos noon si Rodriguez. Hindi ito. 'Di ba? Eto, dumikit na lang nung naging presidente na si Marcos eh. 'Di ba? So halatang wino-work out nito ang kanyang awareness. Awareness sa bigas. Kaya lang, sa totoo lang, ito makinig kayo. Sa totoo lang, mukhang hindi napayuhan ng tama ito. Alam mo kung bakit? Bakit din napayuhan ng tama ito? Kasi sa lahat naman nandidikitan niya yung bigas pa. Bigas nga ang pinakapalpak na ginawa ng gobyerno nito eh. Maraming palpak, pero yun ang pinakapalpak. Di ba? Meron tuloy nagre-reklamo dyan. Sabi nung isa, 2,000 nanonood, 500 lang ang nagla-likes. Kasi minsan po, sa cellphone, hindi nila talaga hindi na minsan kagawian na nagla-like. Huwag nyo naman pong kinagagalitan. Yung iba dyan, nagagalit tuloy. Kasi daw kayo nakikinood, di kayo nagla-like. Wala namang bayad daw yung like, di kayo nagla-like. Pwede ba i-posing muna natin ng 10 seconds tapos mag-like muna kayo? Sige na. Baka parang hindi magalit yung iba dyan. Nagagalit yung iba eh. Andali, nagbabasa muna tayo. Sige na. Mag-like na. Nagagalit yung iba eh. Go. 5, 4, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 1. Okay na. Go. Tuloy. Pag yung budo mo, pag in-hoard mo, tumataas. Greed yan eh. Di ba gusto mo kumita? Di ba? Maghantay ka ng konti. Uy, mas malaking kita. Hindi, ibaba mo na. Talino? Pang presidente, di ba? Yung sagutan niya. Jig-jig. Jig-jig. Ang bihirang buhay, Ere. Lumabas din sa inspeksyon na ang mga imported na bigas ay nililipat sa mga sako ng mga local producer na posible umanong modus para ilusot sa merkado ang mga smuggled na bigas o palabasing lokal na bigas. Mas mahal daw po ng konti ang lokal kasi mas tinatangkilik dahil mas masarap daw po, mas may lasa. Grabe, alam mo, ito ang pinaka-weird, Isipin mo, naghihirap tayo sa bigas. Tapos, biglang merong 500 million worth ng bigas na natagpuan, nakatago.
I mean, sige, kudos sa BOC, sa customs, dahil na-discover nila yan. Pero, sino nag-tip sa inyo? Bakit di natin, hoarding na ang tawag dyan eh. Mantakin mo. Nagkukulang tayo sa bigas, kaya nga mag-i-import tayo. Tapos may 500 million na bigas, worth na bigas. Abay, pambihirang buhay yan. Hindi, alam mo, ewan ko nga eh, sa totoo lang, dapat nga tinitingnan kung papasok na ito sa economic sabotage. Mantakin mo 500 million na katago ah. Di ba? Sabi nung iba tuloy, fall guy lang yan. Actually, nakakatakot niya dito. May makukulong ba dito? 500 million yan tinago ah. May makukulong ba dito? O baka naman heavy luggage. At mas maganda po ang kanilang kita. Ipinadlock na ang mga bodega. Ano namin yung padlock, sir? Kailangan natin yung bigas. Ba't yung papadlock? Pakakain natin sa daga. Baka ipe-press-con lang yan. Baka ipe-press-con lang. Tapos bukas, hindi, kasi nga, di ba, ang alam ko kasi kailangan natin ng bigas. Kaya nga tayo mag-i-import. Tapos may ganyan. Okay? Ipapadlock lang natin. Bakit hindi natin kunin na, ewan ko siyempre, hindi naman natin kabisado yung batas tungkol dyan, pero sana naman hindi lang ipadlock yan. Ipamahagi talaga, gamitin talaga natin. Habang binigyan ang mga may-ari ng 15 araw para magsumite ng mga dokumento. Yun, binigyan. Baka siguro nga, bibigyan muna. Baka yun ang batas. Hindi ako sure Diba? Inaamin ko naman sa inyo, hindi natin alam yung batas dyan. Baka bibigyan sila ng batas, ng pagkakataon muna magbigay ng dokumento. Okay? So, ngayon, nakapadlock. Okay, padlock, sabi nila. Padlock muna namin yan kasi dami yan hoarding yan. Kailangan nyo muna kumuha ng dokumento. Sabi ng may-ari, paano ba kumuha ng dokumento? Sandali. Dokumento ba pag-usapan natin? Doon tayo sa opisina. Sa opisina? Sa Congress. Dokumento lang pala kapalit, Brad Dokumento lang pala kapalit. So, pag okay na dokumento, okay na. Wala nang problema uli. O, di kukuha lang ng dokumento yan. Isang tawag lang yan. Sabi nga ni Cutie, Patoli, sabi niya, isang tawag lang yan. Isang tawag ka lang. Tsaka isang heavy luggage lang yan. Tapos na usapan dyan. No? Ako kasi parang sa akin ganito. Inuna yung news Di ba? Sana bago ibinalita, kasi pwede namang walang kasama. Sa totoo lang, tinawagan lang yung media. Meron kaming raid. Sama kayo, may raid kami. Sama kayo, Pero, anong tawag mo dyan? Accomplishment yan? Hindi. Pwede pa nilang makuha, pwede pang mabawi ng may-ari yan sa pamamagitan ng pag-aayos ng dokumento. Ang tanong, kanino aayusin yung dokumento? Sa customs. Kanino? Sinong backer ang kakausapin para maayos yung dokumento? Dapat, kung talagang gusto ninyo na merong resulta yung ginawa ninyong raid, sana tsaka na lang nyo muna sinama yung media. Tinapos nyo na lang muna yung kung ano man yung mangyayari. After how many days? Ito, wala palang dokumento talaga. Hindi sila nakapag-produce ng dokumento. Ito, kukunin na ng gobyerno. Yun, accomplishment yun. Ito, ang dating, accomplishment, pero wala pa tayo makukuha. Anong tawag dito? Hindi, totoo. Anong tawag nyo dito? Press release.